Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Asher Channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga sa gabing ito, focus po muna tayo kay Kimi, mga kakimpa, or kay Kim Chiu. Ang pag-uusapan nga natin ay tungkol po sa kanyang business na House of Little Bunny PH. And tungkol din po dito sa tatlong tao na nasa likod nga daw po ng mga paninira kay Kim na siguradong kakabahan kapag nagsampa ng reklamo si Kim. So, ayan po ang ating tatalakayin at pag-uusapan ngayong gabing ito, mga kakimpaw. Kaya naman, tumutok lang po kayo hanggang dulo ng ating update. Pero bago po yan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman nga, ayan, nais po nating magpasalamat sa atin pong mga taga-subaybay na nakatutok araw-araw sa atin pong mga balita sa pamamagitan ng pagbabasa ng comment. So, ang comment natin na babasahin ay mula po kay Ma'am Maura Barkin. Shoutout po sa inyo at magandang gabi. Ayon po dito sa kanya, huwag humingi ng apology si Kim. Wala siyang ginawang masama. Love you both, Kim Pao. Kaya ni Kim yan. Yes, in Jesus' name, di ba, Miss Maura Barkin, kakayanin ni Kim ang lahat ng to. So, pagsubok lamang ng Diyos, itong pinagdadaanan niya ngayon, mga kakimpaw, para malaman ng Diyos kung gaano kalalim ang pagmamahal, pagtitiwala, ang pananalig ni Kim sa kanya, mga kakimpaw. And lahat naman tayo ay sinusubok ng Panginoon. Naniniwala din po ako na mayroon pong blessings na darating po kay Chinita Princess, mga kakimpaw. Basta tayo po ay lagi lamang na nakasuporta sa kanya, para kayanin niya talaga, mga kakimpaw to, no? Napaka-importante po ng moral support. Malaman ni Kimi na marami po siyang fans na nagmamahal at nagtatanggol sa kanya, na naniniwala na malinis ang kanyang puso, na naniniwala na hindi po niya magagawang mang-insulto ni naman, na naniniwala na hindi niya kaya na manglait ng kapwa, mga kakimpaw, na naniniwala na walang ginawa siyang mali, mga kakipi. And about naman sa paghingi ng tawad, mga kakimpaw, ginagamit yan ngayon ng mga bashers kay Chinita Princess para lalo siyang durugin at sirain. Sa totoo lang, at sinasabi nga nila na ang paghingi ng tawad kahit alam mo na wala kang ginawang kasalanan ay pagpapakumbaba. Ayan. Kung talaga daw mapagkumbaba si Kimi at saka hindi naman daw kabawasan ng kanyang pagkatao ang paghingi ng sorry, sana humingi na lang daw siya ng tawad. Pero pag ginawa naman niya yon, para na rin niyang inamin, di ba, mga kakimpaw, ang lahat ng akusasyon sa kanya ng mga tao. Sa totoo lang, kung mayroon man pong bully, hindi po si Kim yun, kundi ng mga mapanghusga ng mga tao. Nako, meron pang mga bashers na and vloggers na sinasabing, practice what you preach, mga kakimpaw. Narinig nyo na rin ba yun? Gigil na gigil ako eh. Nung marinig ko yon, grabe. Meron pang dating video si Kimi na plinay, mga kakimpaw, yung vlogger na yun, na nakikisawsaw sa issue. Anyway, dumako naman po tayo dito at pag-usapan ng ating mga updates sa gabing ito. So, unahin na natin pag-usapan ng tungkol po dito sa business ni Kimi sa Zamboanga na opening soon. Huwag po natin kakalimutan, mga kakimpaw, sa July 11, 2026, kinakailangan po ni Kim ang atin pong suporta, mga kakimpaw. So, kung may live, mga timbahay, ayan, sa live tayo, magbigay ng suporta. And sa mga malapit naman po, nasa Zamboanga or may kakayahan na bumiyahe papuntang Zamboanga, gawin po natin para bilang suporta kay Kim. Hindi naman po sa pilitan, pero
yung mga maliliit na pwedeng kaya nating gawin, like pagpapatrend, mga kakimpaw, malaking bagay na po yun. And the same time, ayan, sa mga pupunta, ayan, baka kayanin po natin na mapasold out ang bags ni Kimi doon. Diba? Magandang balita po yun. Mukhang meron din pong surprise si Kim sa lahat, mga kakimpaw. So, nawa maging magandang sale ang opening ng House of Little Bunny PH sa Zamboanga, mga kakimpaw, for another pop-up store ni Kimi doon. So, hope maging successful po yun. Pakita po natin na si Kim po ay marami nagmamahal sa kanya. Samantala, ayan, dumako naman po tayo dito sa isang post sa X na ang sabi, ayan, humihingi po ng ceasefire. Kung kaya po natin, tayo na mismo ang dumedma, maaari. Upang sa ganun ay maputol na daw po ito. Huwag na lang patulan. Sabi pa dito, sabi po dito, guys, enough na siguro sa pagpaparinig kay OD. I-report na lang natin ang account niya. Pati yung Hola. The more pinapatulan natin sila, the more silang ginaganahan manginis at may mga basher pang sumasakay sa mga sinasabi nila. Ayan. Alam niyo, malaking bagay din kasi talaga yung kanilang mga headline na ginagamit na salita, mga kakimpaw, nakaka-catch po talaga siya at mainit po sa mata ng mga bashers ni Kim Chiu. Kinakagat talaga, mga kakimpaw. So, pagalingan sila ng headline. So, sa halip daw po na patulan na po ang mga yan, hayaan na lang po sila na lang ang mag-fiesta doon. Pero, alam niyo naman, mga kakimpaw, diba, ang ilan sa atin ay hindi po kayang gawin na manahimik na lang at makabasa ng mga negative. Lalo na kung sobrang below the belt na po ang kanilang sinasabi. So talagang pinagtatanggol po nila si Kim Chiu, hindi maaring manahimik. Pero yon, hanggat kaya nga, mga kakimpaw, makakatulong din po yon. Kasi less engagement nga naman yon, mga kakimpaw. Hanggat lumiliit ang engagement, unti-unti na pong mamamatay ang issue. So, wag na daw pong magpadala, wag na daw pong magparinig kay Ogie. Ayan, ang maaari na pwedeng gawin, mga kakimpaw. And ako, naniniwala din nga ako, mga kakimpaw, na kusa din pong mawawala yan at mamamatay ang issue na yan. Si Kim Chiu, alam niyo, sobrang proud ako sa kanya na nakakapasok pa rin po siya ng Showtime. Patuloy pa rin po ang kanyang hangarin na magbigay po ng saya. Yes, magbigay ng saya dahil marami po ang mga nag-aabang pa rin po kay Kim sa Showtime. Tulad lang ng mga seniors natin na si Kim po talaga ang kanilang happy pill. Parang malungkot po sila at hindi buong araw pag hindi nakikita si Kimi. So, sobrang nakaka-proud na sa kabila po ng mga issues, sa kabila ng paninira kay Kim, eto po siya, matapang po na humaharap sa lahat ng mga tao. Sapagkat alam din naman kasi ni Kimi, mga kakimpaw, na malinis ang kanyang puso. Na siya po ay malinis at wala pong ginawang mali, mga kakimpaw. Samantala, sabi naman dito, huwag niyong galitin ang version ng Kim Chiu ngayon. After she stood up against the injustice and betrayal caused by the most important person in her life, who knows what she can do next? Post lang kayo ng post. Hala, sige. Malay niyo, screenshot lang din siya ng screenshot for evidence. Aba, malaman to, mga kakimpaw. Ano po? And tama nga naman, 'di ba, mga kakimpaw? Ang dami na pong pinagdaanan ni Chinita Princess. Nako, hubog na po siya, mga kakimpaw. Ang dami ng mga pagsubok na dumaan po sa kanya. Ang dami na po niyang nalagpasan, mga kakimpaw. And isa po sa pinakamasakit na kanya pong naranasan ay betrayal mismo ng kanyang kapatid, mga kakimpaw. So parang ang dami na talagang
napagdaanan ni Kim at nalagpasan. So, ano pa ba ang mga bagay na kaya niyang harapin, di ba, mga kakimpaw, at kaya niyang gawin after niya mag-stood up nga sa against sa napaka-importanting tao sa buhay niya. Ano pa ang kaya niyang gawin ngayon mga kakimpaw? Kaya ingat-ingat din. Iba na po ang Kim Chiu ngayon. Hindi na po tulad ng Kim Chiu noon. So, malaki na po. Hinulma na kasi ng panahon ng mga pagsubok si Kim Chiu, mga kakimpaw. Kaya, sige lang daw kayo dyan. Baka mamaya mambigla na lang daw si Kim. Ano kayong ibig sabihin doon, no? Na-screenshot na lang ng screenshot for evidence si Kim. Baka biglang magkaso, sorpresa, si Kim Chiu, may kakasuhan, ganon. So, may nabasa nga rin tayo dito mga kakipi. Actually, hindi lang po 3, kundi 4 mga kakimpaw na malamang kakabahan kapag si Kim Chiu po ay kumilos na at nagsampa ng kaso or ng pag may kinasuhan na si Kim. Sabi nga dito, listahan ng mga kinakabahan kasi baka makasuhan ni Kim Chiu. Number 1, Ogie Diaz. Number 2, Fashion Police. Number 3, Alex Brosas from Trivian PHL. Number 4, usernames of Cloud Chasers DDS. Good morning! So, ayan mga kakimpaw. Kapopost lang po ito, no? And, kaninang umaga. So, yan daw po. Mga listahan ng mga naninira di umano kay Kimi or kay Kim Chiu. So, palagay niyo guys, anong inyong comment tungkol dito? Iwan na nga lang po dyan sa baba. Just let me know. And hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kasi po muli sa mga susunod natin, chika. Maraming salamat at ingat po palagi.